Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 2121 Treasure Pavilion. Saglit na natigilan si Yezuan, wala siyang masyadong alam tungkol sa pagkakakilanlan nitong Supreme Elder. Sa totoo lang, wala siyang masyadong alam tungkol dito. Gayunpaman, makabubuti para sa kanya na makilala ang mga elder sa lugar na iyon. Kung tutuusin, hindi nilinaw ni Master Missing Moon sa kanya na ang kanyang token ay talagang may malaking karapatan. Ang mga maliliit na sandatang mahika tulad ng mga tala sa paghahatid at pagpoposisyon ng mga hayop, kahit na sa banal na kaharian, ay napakaraming nalalaman, at ang distansya ay napakalayo. Pagkatapos ng lahat, ang banal na kaharian ay napakalaki, at kung nais mong kumonekta sa isa't isa, paano ito magagawa ng walang ilang karaniwang paraan? Si Yezuan ay desididong nagkondensasyon ng ilang mga transmission notes, direktang iniabot ang mga ito sa maliit na puting elder, at pagkatapos ay nagsabi, kung mayroon man, maaari mong direktang ipadala ang tunog sa akin, pagkatapos, babalik ako para mang-istorbo sa loob ng 3 araw. Panipi, nako, Elder Taishang, tingnan mo ang sinabi mo. Isang karangalan para sa iyo na maging isang alagad dito, paano ka makakaabala? Ngumiti si Yezuan, walang sinabi kundi diretsyong lumabas, dahil kailangan niyang maghintay dito para magsimula ang auction, at natural na imposible para sa kanya na umalis. Kung tutuusin, ang 3 araw ay talagang isang maikling panahon. Hindi nagtagal, nakahanap si Yezuan ng isang inn na tinatawag na Jushan Pavilion at humingi ng isang silid na direktang tirahan. Kung pag-uusapan, ang pagkain ng God Realm ay hindi pa natitikman ni Yezuan hanggang ngayon. Sa pagkakataong ito maaari itong ituring na isang abalang oras, natural na hindi palalampasan ni Yezuan ang pagkakataon. Pagkatapos gumastos ng higit sa 1,000 banal na kristal, direktang humingi si Yezuan ng isang mesa ng alak at pagkain, basta-basta na inilagay ang espadang nakapatay ng Diyos sa mesa, at masayang tinikman ang pagkain ng Diyos na ito. Seryoso, bagaman totoo na ang 1,000 banal na kristal ay mahal, ang kasiyahang ito ay hindi nangangahulugang walang ginagawa. Kumain lang si Yezuan ng ilang kagat ng alak at pagkain, at sobrang komportable na siya. Gayunpaman, kapag maraming tao, hindi maiiwasang magkaroon ka ng gulo. Bukod dito, lalo na nang si Yezuan ay na-target. Itong batang ito, nabalitaan ko na mayroon siyang tiyak na relasyon sa Lingzuan Pavilion. Gayunpaman, dahil siya ay isang tao mula sa Lingzuan Pavilion, kung gayon ang anak na ito ay gustong makita kung ano ang kanyang magagawa. Chikang, pumunta ka at turuan mo ako ng isang magandang aral sa batang ito, ipaalam sa kanya na ito ang teritoryo ng aking Treasure Pavilion, at ang kanyang mga tao ay may mas mahusay na Lingzuan Pavilion. Oo, child. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang magalang na yumuko sa young master, iwinagayway ang kanyang kamay, at naglakad patungo kay Yezuan kasama ang 3 entourage. Ang Treasure Pavilion ay katumbas ng pangkalahatang pagkakaroon ng Lingzuan Pavilion. Gayunpaman, ang Lingzuan Pavilion ay isang malawak na bukas na sangay, at ang mga darating ay mga panauhin, ngunit ang Treasure Pavilion na ito ay nakikibahagi lamang sa malalaking negosyo tulad ng mga sekta ng pamilya, hindi pinapansin ang mga distraction. Kung idaragdag mo ang Tingyukshuan na gumagawa lamang ng negosyo ng kababaihan, ang 3 auction house na ito ay walang alinlangan na ang 3 pinakamalaking auction house sa Eastern Region ng Juhua Divine Realm. Kasama si Mo Shang at iba pang puwersa na nakakaugnayan ni Yezuan sa ngayon, sila ay talagang mga puwersa lamang ng Juhua Divine Realm. Siyempre, ang Juhua Divine Realm ay isa lamang sa hindi mabilang na medium-sized na puwersa. Sa Divine Realm, at kabilang sa kanila, ang Juhua Realm Lord ay kahit na isang super powerhouse sa pangunahing antas ng Diyos. Ang mga bagay na ito ay masyadong malayo para kay Yezuan ngayon. Masarap na alak, ito ay talagang masarap na alak, ang alak ng kaharian ng Diyos na ito ay iba, ngunit sa kasamaang palad ito ay naglalaman ng labis na enerhiya, kailangan kong maghanap ng paraan upang matuno ito, at pagkatapos ay ibigay ito sa aking pamilya upang matikman. Oo, at para sa mga itim na sungay at mga lumang puno, kumuha ng ilan sa kanila. Ibinaba ni Yezuan ang kanyang baso ng alak na may mahinang ngiti sa kanyang mukha.
Ngunit sa susunod na sandali, tinitigan siya nito, at sinampal siya sa tagiliran. Lumabas na si Chikang at ang iba pa ay dumating na sa tabi ni Yezuan, ngunit si Chikang ay naakit ng nakapatay Diyos na espada ni Yezuan. Siyempre, ito rin ang dapat sisihin kay Yezuan mismo, kailangan niyang ilagay sa labas ang pamatay Diyos na espada para magyabang, at kung gusto niyang hindi mapansin, hindi niya ito magagawa. Kaya, naintindihan ng isang entourage sa tabi ni Chikang, at handa siyang agawin ito ng direkta, at ito ang eksena kung saan sinampal siya ni Yezuan. Ang entourage na iyon ay may kultibasyon ng isang Diyos sa unang baitang, at nang makita niyang si Yezuan ay isang panggitnang klaseng Diyos lamang, natural niyang hinamak ang 3 puntos. Ngunit paano niya nalaman na hindi pa niya nahawakan ang Divine Sword, ngunit una niyang sinampal si Yezuan? Kung hindi dahil sa Divine Power Automatic Body Protection, natatakot ako na ang sampal na ito ay magpapaypay sa kanya. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Ang entourage ay tumingin kay Yezuan ng may pagtataka, sa kanyang mga mata. Si Yezuan ay isa lamang Diyos, paano siya maglalakas loob na labanan ang mga ito, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, talagang ginawa ito ni Yezuan. So, for a while, hindi siya nag-react. Paano kung bugbugin kita, kahit patayin kita, then you deserve to die. Casual na kinurot ni Yezuan ang pamatay Diyos na espada sa kanyang kamay, at pagkatapos ay tumingin sa 4 na tao sa kanyang harapan. Ang isa ay nasa inferior heavenly God realm, 2 sa upper God human realm, at ang isa ay nasa peak middle God human realm. Ang lakas yata ng mga ta. Si Yezuan ay lihim na nagpupuyat, gayunpaman, tila wala siyang naging alitan sa sinuman maliban sa pagkakasala sa 10,000 Beast God sect, ngunit bakit may naghahanap ng gulo para sa kanya? Ang paglilinang ng isang katamtamang Diyos ay isang bottom of the line na pag-iral lamang sa God realm. Hindi ito inaasahan ni Yezuan, kumakain lang ng magaan ngunit may nilapitan, talagang malas. Haha, boy, ang lakas ng hininga mo. Kung gusto mo akong patayin, ikaw ang bahala. Isang katamtamang laki ng Diyos ang nangangahas na banta na papatayin ako, sa tingin ko hinahanap mo ang kamatayan. Sa sandaling marinig ng entourage ang mga salita ni Yezuan, agad siyang natuwa, alam niya na pumunta sila kay Yezuan upang maghanap ng gulo, kaya hindi sila natatakot na magdulot ng gulo, ito ay isang bagay na iniutos ng anak, syempre wala siyang pakialam. Sa oras na ito, nang makita niya ang pananakot ni Yezuan, lalo siyang natawa. Ngunit nakalimutan niya ngayon lang siya sinampal ni Yezuan. Hindi siya pinansin ni Yezuan, ngunit kumuha siya ng isang baso ng alak sa mesa, at ininom muli ang lahat, na inalala ang walang katapusang sarap. Nang makita ng entourage na hindi siya pinansin ni Yezuan, lihim siyang tumingin kay Chikang, at nang makita niyang tumango si Chikang, hindi na nagdalawang isip ang entourage, at direktang sinunggaban si Yezuan. Anak, ito ang iyong sariling kamatayan, kung gayon, hayaan mong tuparin kita. Ang paghawak na ito ay hindi kasing simple ng paghawak lamang dito, ngunit dumiretso sa ulo ni Yezuan, ito ang ritmo na handang patayin si Yezuan. Bagamat sinabi ni Yezuan na bago siya sa God realm, syempre naiintindihan niya na pinakamahusay na huwag basta-basta makipag-away sa iba, ngunit ang iba ay binubuli hanggang sa ulo, kaya hindi na kailangang tiisin ito. Sa isang iglap, gumawa din ng hakbang si Yezuan. Diyos Destroyer, dumagundong. Ang bilis ni Yezuan ay napakabilis. Paano kung ikaw ay isang nakatataas na Diyos? Sa harap ng God-destroying slash, sa ilalim ng God-killing sword, ay hindi nais na samantalahin. Pagkatapos ng isang malakas na putok, ang espadang ito ay talagang tumama sa epekto ng isang kritikal na pagtama, ang mataas na klaseng Godman na ito ay isang first-class Godman. Bilang karagdagan, siya ay walang pagtatanggol, saan siya makakalaban, at siya ay direktang pinatay ni Yezuan gamit ang isang espada. Bahagyang natigilan din si Yezuan, sa katunayan, kahit na hindi siya natatakot sa mga taong ito, wala siyang intensyon na palakihin ang contradiction. Gayunpaman, sino ang nakakaalam, sa oras na ito, nagkaroon ng kritikal na pag-atake, at direkta niyang pinatay ang taong nasa harap niya sa ilang segundo. Kabanata 2122 Pambubugbog ng aso nang hindi tumitingin sa may-ari. Ano ang tawag dito? Well, hindi na kailangang pag-usapan ang tungkol dito. Gayunpaman, dahil nakapatay na siya ng isang tao,
si Yezuan ay walang ginawa, at basta-basta na lang inilagay ang katawan ng entourage at ang kanyang Tiankunwing ng direkta sa lumalamon na espasyo. Siyempre, hindi pipiliin ni Yezuan na lumampas sa oras na ito, kahit papaano ay hindi siya makakalusot maliban kung kailangan niya. Pagkatapos ng lahat, ang mga kinakailangan ng walang katapusang pagsubok ay naruroon. Kung si Yezuan ay makalusot ngayon, kapag siya ay bumalik sa walang katapusang pagsubok, ang kahirapan ay tataas. Pagkatapos, lumabas si Yezuan sa pagkakataong ito, ngunit hindi ito gumana. Ang lakas ng loob mong pumatay. Nang makitang talagang pinatay ni Yezuan ang kanyang kasama sa sandaling kumilos siya, natigilan din si Chikang. Ang pangunahing bagay ay si Yezuan ay isang medium god lamang. Lalo na sa espada ngayon, naramdaman pa ni Chikang na kahit naharapin niya ang espadang iyon, walang posibilidad na maiwasan ito. Masyadong kapansin-pansin ang pagkamangha ng espadang iyon. Sa oras na ito, sa inn, mayroon pa ring mga kumakain, ngunit nang makita nila si Yezuan, Chikang at ang iba pa na lumalabas, agad silang tumalikod at umalis. Hindi alam ni Yezuan kung sino si Chikang at ang iba pa, ngunit alam ng mga kumakain na ito. Ang Chikang na ito ang pinakamakapangyarihang puwersa sa lungsod, ang personal na thug sa tabi ng Young Master ng Treasure Pavilion. Hindi ito isang bagay na maaaring masaktan ng mga kainan na iyon, at ni hindi sila ng ahas na manatili at panoorin ang labanan. Siyempre, masyado rin silang na-curious kung sino ang may lakas ng loob na guluhin ng mga tao sa Treasure Pavilion. Dapat mong malaman na ang Treasure Pavilion ay isang anyo ng pamilya, ibig sabihin, ang batang master ng sangay na ito ay miyembro din ng pangunahing pamilya, at ang background ay matatawag na napakalakas. I dare not kill. Nakita mo rin, gusto mo rin bang subukan kung matalas ang espada ko? Bahagyang tumingin si Yezuan kay Chikang, dahil sumiklab ang contradiction, walang silbi na magsabi pa. Boy, kilala mo ba kung sino tayo? Wala akong pakialam kung sino ka, gusto mong hawakan ang espada ko, tinanong mo ba ako? Napakatapang mo. Huwag mong isipin na hindi kami maglalakas loob na patayin ka dahil may kinalaman ka sa Lingzuan Pavilion. Para sa ating Young Master, ang pagkurot sa iyo hanggang mamatay ay pagkurot lang ng langgam hanggang mamatay. Dahil sa sinabi ni Chikang, bahagyang napataas ng kilay si Yezuan, tila may tao sa likod ng taong ito. You, Young Master, kaya aso ka lang, kaya hayaan mo ang Young Master mo na pumunta at magsalita. Ayokong sayangin ang dila ko sa aso. Ikaw, anong sabi mo? Galit na galit si Chikang, at isang napakalakas na momentum ang lumabas sa kanyang katawan, at ang pamimilit ng Heavenly God Realm ay biglang sumabog. Anyway, isa rin siyang powerhouse sa Heavenly God Realm, at talagang pinagalitan siya bilang isang aso ng isang medium god na lalaki na nakatutok sa kanyang ilong. Natatakot ako, mahirap para sa lahat na tanggapin. Gayunpaman, ang Divine Realm ay medyo naiiba. At ang agwat sa pagitan ng bawat maliit na kaharian ay mas maliit kaysa sa 8 heavens at dati. Kitang-kita ang halimbawa ng hamon ng mas malaking kaharian, kaya hindi ito ang unang pagkakataon na nakita ng mga tao sa paligid niya ang kaharian ng Diyos tao na tinutuya ang kaharian ng Diyos ng langit. Akmang kikilos na si Chikang, isang boses ang agad na nagpatigil kay Chikang sa kanyang ginagawa. Chikang, tumabi ka. Oo, si Young Master ang dumating. Ang Young Master na ito, sa orihinal ay gusto lang ni Chikang nasubukan ang mga detalye ni Yezuan, na alam na papatayin ni Yezuan ang mga tao kung hindi siya sisang-ayon sa kanya, at pumatay pa nga ng isang high-grade na Diyos sa ilang segundo gamit ang cultivation ng isang medium god. Ito ay pangalawa pa rin, ang susi ay noong pinatay ni Yezuan ang mga tao ngayon, hindi niya sinasadyang isiniwalat ang kanyang Supreme Elder Token. Ang Supreme Elder ng Lingzuan Pavilion ay hindi madaling pukawin, masasabing ang mga puwersa sa likod ni Yezuan ay mas malakas lamang kaysa sa Young Master na ito. Dapat mong malaman na ang Elder na kumokontrol sa isang sub-pavilion ay isang ordinaryong Elder lamang, at ang Supreme Elder ay katumbas ng pagkakaroon ng isang tao tulad ng Regional Overseer Elder. Kaya naman, nang makita ng Young Master na ito ang token ni Yezuan, natawa siya sa kanyang puso. Kahit na gusto niyang gumawa ng gulo para sa mga tao ng Lingzuan Pavilion, ngunit sakta ng isang Lingzuan Pavilion Supreme Elder. Sa ngayon, wala pang lakas ng loob ang Young Master na ito. Lumakad ang Young Master sa gilid ni Yezuan at bahagyang yamakap sa kanyang mga kamao,
Ang kagandahang asal ay tila napaka-perfunctory. Siyempre, kung ang mga tao sa paligid ni Yezuan ay papatayin, ito ay tinatansya na si Yezuan ay walang sinumang makatiis nito. Sa Lower Treasure Pavilion, Hongming Xiaokei, hindi ko alam kung ano ang sinasabi ng kamahalan. Hongming uwi na. Ito ang aktwal na nagkokontrol na pamilya ng Treasure Pavilion. Ikaw ang may-ari nitong aso. Casual na itinuro ni Yezuan si Chikang at mahinang nagtanong. Galit na galit si Chikang kay Yezuan kaya nang inig ang kanyang buong katawan, ngunit sa harap ni Hongming Xiaokei, hindi siya nang ahas na maging mapangahas, kaya't nakatitig lang siya kay Yezuan ng may malamig na tingin. Oo, ako ang kanyang amo, dahil ikaw ay mula sa Lingzuan Pavilion. Bakit ka pumunta sa restaurant na binuksan ng aking Treasure Pavilion? Bakit, sinusubukan mong gumawa ng gulo? Kahit na si Hongming Xiaokei ay natatakot sa pagkakakilanlan ni Yezuan, hindi ito nangangahulugan na siya ay matatakot kay Yezuan. Kung tutuusin, si Yezuan ay isa lamang God Cultivator. Kung wala siyang token na iyon, natatakot ako na sa harap niya si Hongming Xiaokei, hindi siya kasing galing ng langgam. Oh, the restaurant is your house. Gayunpaman, kahit ganoon, ang restaurant mo ay bukas para salubungin ang mga customer, bakit hindi ako makakapunta? Parang hindi ko nakita sa labas ng restaurant mo, may karatula na nagsasabing, bawal pumasok ang mga taga-Lingzuan Pavilion, di ba? Sinabi ni Yezuan habang nagsasalita, ngunit sa kanyang puso, muli siyang na-curious tungkol sa Supreme Elder Token na iniwan sa kanya ni Master Missing Moon. Tila ang token na ito ay talagang kapakipakinabang para sa marami, at ang mga karapatan na kinakatawan nito ay napakahusay din. Well, hindi totoo. Bahagyang natigilan si Hongming Xiaokei sa mga salita ni Yezuan, at hindi ito pinabulaanan. Bagamat magkatunggali ang Lingzuan Pavilion at Jubao Pavilion, lalaban sila ng hayagan at palihim, ngunit talagang hindi nila sinasabi na sila ay nasa ibabaw. Ang tanong ni Yezuan ay talagang para gawin si Hongming Xiaoxiao, at hindi niya alam kung paano sasagutin. In this case, I eat in your restaurant, logically speaking, bisita mo ako, pero kinakagat ng aso mo ang bisita mo, hindi mo inaalagaan ang aso mo, pero lumapit ka sa akin para sa gulo ng bisita, parang medyo hindi makatwiran di ba? Bahagyang ngumiti si Yezuan, ang mga sulok ng kanyang bibig ay halatang may bahid ng panunuya. Gusto niyang makita kung ano ang magagawa ng kalokohang young master na ito. Siyempre, habang nagsasalita, naghanda na si Yezuan, kung talagang gusto ng kabilang partido na kumilos, si Yezuan ay tatakas kaagad. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay hindi kayang talunin ni Yezuan. Okay, hindi makatwiran ang araw na ito para sa akin, tindera, nasa ulo ko ang konsumo niya. Teril na. Hongming Xiaoqing, pag-amin ba ito? Si Yezuan ay tumingin kay Hongming Xiaokei nang may pagtataka, ngunit siya ay bahagyang mapagbantay sa kanyang puso. Sa katunayan, ang isang aso na tumatahol ay madalas na hindi kumagat ng mga tao, ngunit ang isang aso na hindi gumagawa ng tunog ay napakalakas. Malinaw, ang Hongming Mon na ito ay kabilang sa huli. Sa madaling salita, natatakot ako, nagsisimula pa lang ang mga problema ni Yezuan. Oo naman, sa sandaling umalis sina Hongming Xiaokei sa restaurant, agad niyang inutusan si Chikang. Go, alamin mo ang pinanggalingan ng batang ito para sa akin, lakas ng loob na saktan si Young Master Ben, gusto kong hindi niya malaman kung paano siya namatay. Kabanata 2123, Mga Galaw ng Lingzuan Pavilion. Lumalabas na ang pangunahing dahilan kung bakit hindi ito ginawa ni Hongming Xiaokei ngayon ay dahil lamang sa takot niya sa token ni Yezuan. Dahil may nagbabayad, natural na hindi magiging magalang si Yezuan, at direktang umorder ng lahat ng pinakamagagandang sangkap sa restaurant na ito. Paano kung hindi siya makatapos ng pagkain, hindi mahalaga kung matapos siyang kumain o hindi. Gayunpaman, ayaw niyang magbayad si Yezuan mula sa kanyang sariling bulsa. Sa 3 araw, narito si Yezuan, at gumugol siya ng higit sa 300,000 divine crystals. Dahil ang lalaking ito ay hindi lamang kumakain ng mag-isa, kundi pati na rin ang sinumang papasok sa restaurant upang kumain kasama niya. Ang may-ari ng restaurant ay pawang namumutla kay Yezuan, ngunit sa kasamaang palad, wala siyang pagpipilian.
Tungkol naman sa ekspresyon ni Hongmeng Xiaoqi matapos makita ang panukalang batas na ito, hindi ito pinansin ni Yezuan. Sa oras na ito, nakarating na si Yezuan sa panloob na auction ng Lingzuan Pavilion. Elder Tai Xiang, sa wakas ay nandito ka na, mangyaring sumama sa disipulo. Ang disipulo ay naghanda ng isang VIP room para sa iyo. Bakit, kung hindi ako sasama, hindi ba gaganapin ang iyong auction? Napangiti si Elder Xiaobai ng alanganin at hindi umimik. Gayunpaman, tama talaga si Yezuan, kung hindi siya darating, ang maliit na puting elder na ito ay talagang hindi nang ahas na magsagawa ng auction. Sa katunayan, nakipag-ugnayan na siya sa District Inspector Elder, at isang mensahe lang ang ibinalik sa kanya ng District Inspector. Gamitin ang lahat ng paraan para pagsilbihan si Elder Yezuan, at panatilihin siya hanggat maaari, at hintayin akong dumating. Sa madaling salita, ito ay ang hilingin kay Elder Xiaobai na panatilihin si Yezuan anuman ang ibig sabihin ng kanyang gamitin, at hindi niya dapat gawing hindi masaya si Yezuan. Bagamat hindi alam ni Elder Xiaobai kung ano ang dahilan, isang bagay ang napakalinaw, iyon ay, ang pagkakakilanlan ni Yezuan sa oras na ito ay hindi na kasing simple ng isang simpleng Supreme Elder. Ipinatawag ni Elder Xiaobai ang isang magandang waiter, at pagkatapos na dalhin si Yezuan sa pribadong silid, agad siyang bumalik sa kanyang silid, at pagkatapos ay naglabas ng senadoryas. Elder Inspector, si Elder Yezuan ay dumating na sa auction, mangyaring si Elder Supervisor ay maaaring pumunta kaagad, baka tapos na ang auction, aalis na si Elder Yezuan. Ang mensaheng ito ay naihatid sa napakabilis na bilis. Kasabay nito, isang grupo ng mga powerhouse ang nagmamadali patungo sa sangay kung saan naroon si Elder Xiaobai. Kabilang sa kanila, kabilang ang Master of the Missing Moon, gayunpaman, tila sa pagkakataong ito, ang Master of the Missing Moon ay isang entourage lamang. Nang tuluyang pumasok si Yezuan sa pribadong silid, natanggap ng auctioneer sa mataas na plataporma ang balita, at nakahinga siya ng maluwag. Sa katunayan, ang panloob na auction ng Lingzuan Pavilion sa pangkalahatan ay walang takdang oras, hanggat lahat ng mga inimbitahang tao ay naruroon, pagkatapos ay magsisimula ang auction, at kahit na, kung minsan, hanggat ang mga pangunahing inimbitahan ay dumating, ito rin ay magsisimula. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang formal na auction, ngunit isang panloob na auction. Gayunpaman, isang oras na ang nakalipas, ang lahat ay dumating na, at ayon sa normal na logika, ang auction ay dapat na nagsimula sa oras na iyon. Ngunit si Yezuan lang ang hindi nakarating, kung hindi pa natanggap ni Elder Xiaobai ang mensahe mula sa Regional Inspector Elder, ayos lang, ngunit natanggap na ito ni Elder Xiaobai, kaya wala siyang pagpipilian kundi hayaan ang auctioneer na ito na subukan ang kanyang makakaya upang maantala ang oras. Isang oras. Talagang hindi bagay para sa mga powerhouse dito na halos lahat ay nasa Heavenly God Realm, ngunit hindi sila makapaghintay ng hindi makatwiran. Sa makatuwid, ang auctioneer na ito ay maaaring ituring na sinusubukan ang kanyang makakaya upang maantala ang oras. Hanggang sa sandaling ito, nang dumating si Yezuan, nakahinga siya ng maluwag. Hehe, since everyone can't wait anymore, then, wag na nating sayangin ang oras ng lahat. Next, let's auction officially start. Tuwang-tuwa ang auctioneer na sa wakas ay makakapagsimula na siya ng normal, at ngayon ay sabik na siyang ma-auction ang lahat ng sabay-sabay, at pagkatapos ay matapos ito ng mabilis. Gayunpaman, sa oras na ito, ang boses ni Elder Xiaobai ay narinig sa kanyang mga tainga. Ay delay ang auction hanggat maaari, lalo na ang bagay na gusto ni Elder Tai Xiang, dapat itong lumabas sa pinakahuli, ngunit hindi mo dapat galitin si Elder Tai Xiang. Oo, isang pangungusap lang. Pero, halos pasukin ko ng dugo ang auctioneer sa galit. Ano ba yan, may delay na naman. Ang punto ay, hindi mo maaaring magalit ang taong iyon, kailangan mong ilabas ang mga bagay ng taong iyon sa dulo. Ang gusto ni Yezuan, syempre, ay ang Xuanshui Flamestone, ngunit ang Xuanshui Flamestone, kahit na ito ay isang mabigat na kayamanan para kay Yezuan, ay katamtaman lamang ang kalidad sa auction na ito. Kung nais mong panatilihin ang isang katamtamang kalidad na kayamanan sa pinakamahusay, hindi mo maaaring magalit ang taong iyon. Ang auction na ito ay talagang oras upang subukan ang mga kakayahan ng auctioneer. Walang choice ang auctioneer,
kundi ang ipaliwanag ng detalyado ang silbi at gamit ng bawat item na kanyang na-auction, para talagang mabaho at mahaba. Ang gayong pag-uugali ay walang alinlangan na nagreklamo sa ibang mga taong inimbitahan. Sa kabutihang palad, si Ye Zuan ay isang bagong dating sa God Realm pagkatapos ng lahat, at hindi niya alam ang lahat ng bagay, kaya nang ipakilala ng auctioneer ang mga item na iyon, si Ye Zuan ay nakinig sa kanila ng may sarap. Siyempre, hanggat nasisiyahan si Ye Zuan, si Elder Xiaobei at ang iba pa ay magiging magaan ang loob, tulad ng para sa iba. Kalimutan ito, kahit na masaktan mo ang lahat dito, hindi mo dapat saktan si Ye Zuan. Next item, ang pangalan ay Liuyang Stone. Tama, ang Liuyang Stone na ito ay isa sa mga kinakailangang materyales para sa pagdadalisay ng katawan sa ibaba ng Heavenly God Realm. Pagdagdag ng Liuyang Stone Refining Body ay makakapagpaganda ng pangangatawan. Ano ba, itong bagay ni Liuyang Stone, na hindi nakakaalam, kung ano ang nangyayari sa auctioneer na ito ngayon, kahit isang Liuyang Stone ay kailangang ipakilala ng ganito. Sa hall, nag-uusap ang mga tao. Pero di ba, kung paano gamitin ang Liuyang Stone, gusto mo pa bang turuan tayo ng auctioneer na ito? Sino sa atin ang walang kaunting refining formula tungkol sa Liuyang Stone? Hi, itong auctioneer, I see, this time tapos na ang auction, ayaw niyang gawin, masyadong nagpapaliban. Bilang isang veteranong auctioneer, nang may nagsabi nito, nagbago ang mukha ng auctioneer. Gayunpaman, sa oras na ito, isang boses ang umalangaw-ngaw. Oh, Liuyang Sangsan Soup, mayroon pa bang paraan para pinuhin ang katawan, kaya anong mga materyales ang kailangan? Upang makapagtanong ng ganoong tanong, walang alinlangan na si Ye Zuan. Nang marinig ng auctioneer ang boses ni Ye Zuan, agad siyang naging interesado, hindi lamang nagsimulang magpaliwanag ng detalyado, kundi ipinaliwanag pa ang iba pang materyales, kung saan kukuha ng mga ito, kung paano haharapin ang mga ito ng mas mahusay, at iba pa, na lahat ay ipinaliwanag ng detalyado. Ang tawag ni Ye Zuan ay narinig na may sarap, habang ang iba ay naiinip. Gayunpaman, ang mga mas maunawain ay nakapansin na ng kakaiba. Sino ang nasa private room na iyon? Alam mo ba, ito, hindi ko alam kung maliit ito, ngunit tiyak na ang taong ito ay tiyak na hindi maliit. Sa katunayan, ang pribadong silid na iyon ay ang Shenzi No. 1 ng Lingzuan Pavilion. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi banggitin ang Shenzi No. 1, kahit na ito ay anumang pribadong silid na may simula sa Shenzi, hindi ito madaling mabuksan. Kabanata 2124, Pagbabalik o Panliligaw. Ang mga mata ng hindi mabilang na mga tao ay nagtipon sa pribadong silid kung saan naroon si Ye Zuan, at sa kanilang mga puso, silang lahat ay puno ng malalaking katanungan. Sa wakas, si Master Missing Moon at ang elder ng inspektor ng lugar, pagkatapos ng patuloy na pagmamadali sa buong bilis, sa wakas ay dumating sa sub-pavilion na ito. At nakahinga rin ng maluwag ang auctioneer, at sa wakas ay hindi na kailangang mag-antala pa. Gayunpaman, sa oras na ito, may ilang mga item na natitira sa auction sa kanyang kamay. Walang pag-aalinlangan, diretso niyang isinigaw ang Xuanshui Flamstone na pinakagusto ni Ye Zuan. Susunod, ang auction item ay tinatawag na Xuanshui Flamen, ang reserbang presyo ay 100,000 divine crystals, at ang pagtaas ng presyo ay hindi dapat mas mababa sa 10,000 sa bawat oras. Okay, ngayon, magsisimula na ang auction. Magbabayad ako ng 150,000 yuan, hey, ang bagay na ito ay talagang inilalagay para sa auction ngayon, di ba? Kailan naging mabigat na kayamanan ang batong ito ng Xuanshui? Magbibigay ako ng 200,000. Anyway, marami akong mayaalok, at hindi alam ng auctioneer na ito kung ano ang gagawin, kaya sayang ang oras na ilagay ang ganoong bagay sa finale item para sa auction. Kaya lang, kung sino ang may gusto, tanggalin mo dali, mukha kang sira. Sa wakas ay hinintay ni Ye Zuan ang gusto niya, kaya hindi na siya nagdalawang isip, at direktang isinisigaw ang presyo. Magbibigay ako ng 500,000. Ang bagay na ito, sa totoo lang, ay maaaring karaniwan para sa ibang tao, ngunit para kay Ye Zuan, ito ay isang bihirang magandang bagay. Kalahating milyon. Kung tutuusin, syempre, imposibleng sulit lang ang presyong ito, lalo pa ang 500,000. Normal na auction, kahit 2 milyon, hindi imposible.
Ngunit ngayon ang lahat sa larangan ay matagal nang nag-ambala, kung saan mag-aalaga ng labis. May handang magbid, pero hinayla siya ng katabi niya. Kalimutan mo na, ibigay mo sa kanya, hindi ito masyadong magandang bagay. Kung titignan ang poster ng taong ito, parang gusto niya ito, at, huwag kalimutan, siya ay nasa number 1 na pribadong silid ng salita ng Diyos. Sa totoo lang, napakadali mong nakuha. Kahit si Yesuan mismo ay hindi inaasahan na magiging ganoon kadali. Dapat mong malaman na noong ang sinaunang daliri ng demonyo ay na-auction ngayon, hindi nakilahok si Yesuan, ngunit ang mahigpit na kompetisyon ay direktang nagbigay kay Yesuan na sumuko. Sa hindi inaasahan, kapag ito na ang turn ng Xuanshui Flintstone, ito ay magiging napakasimple. Okay, walang nagtataas ng presyo ng 500,000, then, congratulations to this young master. Get the auction. Bueno, hindi ba humiling ka ng pagpepresyo o iba pang 3 beses? Nakakatuwa talaga ang auctioneer na ito. Siyempre, ito ay isang magandang bagay para kay Yesuan, kaya hindi tatanggi si Yesuan. Katatapos lang ng auction, ngunit may kumatok sa pinto ni Yesuan. Kuya Taishang, pwede ba akong pumasok? Boses iyon ni Elder Xiaobai. May ngiti si Yesuan sa gilid ng kanyang bibig. Sa pagkakataong ito ay nakuha na niya ito, at natural na masaya siya, kaya diretsyo niyang sinabi, pasok. Panipi, Elder Taishang, may kaibigan mong naghihintay sa iyo sa inner hall, mangyaring sumama sa iyong disipulo. Matapos lumapit si Elder Xiaobai, hindi siya nagsalita ng walang kaparehkan, at direktang sinabi kay Yesuan. Kaibigan ko, bahagyang natigilan si Yesuan, siya ay nasa God Realm, at tila wala man lang siyang kaibigan. Ano ang nangyayari? Hindi kaya nawawala si Hongming Xiao. Gayunpaman, kahit nahanapin siya ni Hongming Xiao hindi siya dapat maging kaibigan. Bahagyang kumunat ang noo ni Yesuan at nagtanong, kaibigan ko, sino ito? Panipi, Kuya Taishang, malalaman mo kapag pumunta ka, hehe, pakiusap kay Elder Taishang na pumunta kasama ang kanyang disipulo. Si Xiaobai ay may magalang na ngiti sa kanyang mukha, ngunit malinaw naman. Sa pagkakataong ito, bilang karagdagan sa paggalang, mayroon pa ring kaunting pagkauto. Bagamat hindi alam ni Yesuan ang nangyayari, gusto rin niyang makita kung sino ang pinakasiloso na kaibigan ng maliit na puting elder na ito. Hindi nagtagal, dumating si Yesuan sa inner hall nitong Lingzuan Pavilion Branch. At ang taong lumapit sa kanya ay napangiti si Yesuan sa kanyang puso. Darating ang Panginoon. Oo, ito ang pangunahing may-ari ng Supreme Elder Token, ang Master of the Missing Moon. Hindi kaya ginamit niya ang token ng Supreme Elder para lumahok sa auction at direktang mailabas ang lahat ng Missing Moon Masters. Si Yesuan ay tumingin sa nawawalang buwan na medyo nahihiya, syempre, may iba pang mga tao. Master Ye, haha, ikaw talaga, Master Ye, hindi ko inaasahan na ikaw pala. Mukhang nasa sabik ang Moon Missing Master. Ngunit medyo hindi komportable si Yesuan. Itong lalaking ito, anong gamot ang ibinebenta sa Long, kailangan pa bang kiligin? Deputy Pavilion Master, tama, ito si Yesuan. Master Ye, ang aking munting buhay, at ang mga taong na-trap doon kasabay ko, lahat sila ay umalis doon salamat sa deputy ni Master Ye. Magalang na sabi ni Master Missing Moon sa taong nasa likod niya. Gayunpaman, hindi man lang makita ni Yesuan ang kultibasyon ng taong iyon. Kahit na, nang humingi ng tulong si Yesuan sa system, ang sagot niya ay ding, nag-prompt ang system, masyadong mataas ang target realm, at hindi ito ma-explore pansamantala. Si Yesuan ay bahagyang natigilan sa kanyang puso. Pupunta ako, darating ang kaharian, napakataas na kahit ang sistema ay hindi ma-explore. Anong klaseng cultivator ito? Kasabay ng pagtingin ni Yesuan sa Deputy Pavilion Master, ang Deputy Pavilion Master ay nakatingin din kay Yesuan. Ikaw si Yesuan. Sa harap ng napakalakas na tao, si Yesuan ay nangahas na maging walang galang, at mabilis na yumuko, at pagkatapos ay sumagot. Oo, ako si Yesuan. Well, yes, it's really young and promising. By the way, nasaan ka ngayon sa trial? Mga pagsubok. Talagang alam niya ang tungkol sa paglilitis, ngunit tumingin si Yesuan kay Master Missing Moon, at naiintindihan din niya kung bakit alam ng taong ito. Well,
Ngayon ko lang nakuha ang titulong Junior Trial Endless Refiner, kaya lalabas muna ako pansamantala, at babalik ako pagkatapos ng ilang sandali. Hindi rin ito itinago ni Yezuan, at direktang sumagot. Halata namang nang marinig ito ng lalaki ay biglang nanigas ang kanyang katawan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Yezuan ng nakakamatay, na parang gusto niyang makita si Yezuan. Okay, good, bata pa talaga at promising, tapos, magsisikap ka pa. Medyo nalito si Yezuan sa mga salita ng Deputy Pavilion Master na ito, ang nangyari ngayon ay lampas sa inaasahan ni Yezuan. Ni hindi niya maintindihan ang nangyayari. Gayunpaman, pagkatapos magsalita ng Deputy Pavilion Master, hindi na siya nagpatuloy sa pagsasalita, ngunit ang Missing Moon Master ay tumakbo tulad ni Yezuan. Hehe, Master Ye, sa pagkakataong ito, kailangan kitang guluhin, ibigay ito sa iyo. Ito ang bagong identity token na inihanda ng Lingzuan Pavilion para sa iyo, na, aking token, dapat mong ibalik ito sa akin, kung hindi ako makakapag-utos sa mga dati kong nasasakupan. Bahagyang ngumiti si Master Missing Moon, at inabot kay Yezuan ang isang purple na token, kung saan may dalawang salita lamang, Lingzuan. Ang Supreme Elder Token na ito, kung tutusin, ay pagmamay-ari ng Missing Moon Master, dahil ibinuka ng Missing Moon Master ang kanyang bibig upang bumalik, kung gayon, natural na hindi ito masakop ni Yezuan at hindi na ito ibalik, kaya nang walang kaunting pag-aalinlangan, diretso niyang ibinigay ang Elder Taishan Token sa Missing Moon Master. Ang bagay na ito, bagamat madaling gamitin, ay hindi naman kay Yezuan. Kabanata 2125, Dobleng Pagpapalakas. Gayunpaman, hindi umabot si Yezuan para kunin ang token, dahil hindi pa rin niya naiintindihan ang nangyayari. Gayunpaman, si Master Missing Moon ay tila matagal ng pinaghandaan, at direktang itinapat ang token sa kamay ni Yezuan, at pagkatapos ay tumabi. Natigilan si Yezuan. Hindi, Master Missing Moon, ano ang ibig mong sabihin? Gayunpaman, misteryosong ngumiti si Master Missing Moon, at nakita na ilang tao mula sa Lingzuan Pavilion, kabilang si Elder Xiaobai, ay agad na lumuhod sa harap ni Yezuan. Kilalanin ang Pavilion Elder. Ano yun? Paano ka naging Elder ng Pavilion mismo? At saka, parang may bull break itong Pavilion Elder kumpara sa Supreme Elder na iyon. Ano ba ang nangyayari? Natigilan si Yezuan, at direktang tumingin sa Missing Moon Master. Natural na naiintindihan ni Master Missing Moon ang gustong itanong ni Yezuan. Kaya nang walang kalabuan, bumalik ka agad sa, Haha, Master Ye, maaari mong tanggapin ito, alam mo ba kung ano ang aking pagkakakilanlan sa Lingzuan Pavilion? Natigilan si Yezuan, hindi ba ang Supreme Elder? Ano pa ang maaari mong maging? Gayunpaman, hindi pa sumasagot si Yezuan, ngunit narinig niyang direktang sumagot ang Missing Moon Master. Master Ye, maaaring hindi mo alam ang tungkol sa iba, ngunit ako ay nakulong doon sa hindi mabilang na taon, dapat mong malaman ito, tama. Sa katunayan, bilang karagdagan sa pagkakakilanlan ng Supreme Elder na ito, ako rin ang nakababatang kapatid ng Pavilion Master ng Lingzuan Pavilion. Sabi mo sa akin, iniligtas mo ang kanyang nakababatang kapatid, ang aking Pavilion Master na nakatatandang kapatid, hindi mo ba sinasadya? Kaya, itong Pavilion Elder Token, mas mabuting tanggapin mo ito, gayunpaman, isa sa 4 na pangunahing Pavilion Elder ng aking Lingzuan Pavilion ay bumagsak na nang pumasok siya sa isa pang lihim na kaharian, at mayroon ding isang Pavilion Elder na naubos na rin ang kanyang banal na kapangyarihan. Ako, si Lingzuan Pavilion, mayroon na lamang 2 Pavilion Elder. Siyempre, hindi na kailangang pagdudahan ito ni Master Ye, ikaw ang may hawak ng Forbidden Pavilion, para sabihin sa iyo ang totoo. Ngayon ang Forbidden Pavilion ay isa na lang na Pavilion Elder na tulad mo, para sa ibang Elder o alagad sa ilalim mo, wala na. Hanggang sa matapos magsalita ang Missing Moon Master na ito sa isang hininga ay naunawaan ni Yezuan, nang ahas na maging mapagmahal, sinusubukan ni Lingzuan Pavilion na ipanalo ang kanyang sarili. Bagamat sinasabing ang ibinibigay sa kanya ay isang walang laman na shell, sa katunayan, ang mga benepisyong nakapaloob sa gayong token ay wala ng katapusan. Gusto ba ni Yezuan na tumanggi? Paano kaya? Hanggat si Yezuan ay hindi sapat na tanga para maging nakakatawa, kung gayon imposibleng tumanggi, sa katunayan, maaari siyang ituring na wala na ngayon,
at magiging malaking pakinabang sa kanya ang makahanap ng isang tagapagtaguyod. Bagamat hindi niya alam kung bakit binibigyang halaga ng Ling Zuan Pavilion ang kanyang sarili, naniniwala siya na hindi ito magiging kasing simple dahil si Master Missing Moon ang nakababatang kapatid ng kanilang Pavilion Master. Gayunpaman, ano ang kinalaman nito kay Ye Zuan? Kung may benepisyo, pagkatapos ay isda. Okay, anyway, wala akong sekta ngayon, kaya walang galang. Sagot ni Ye Zuan. Ang sagot niya ay agad na nagbigay ng ngiti sa mukha ng lahat, kasama na ang Deputy Pavilion Master. Siyempre, sa katunayan, huwag mong tingnan kung anong klaseng pavilion ang naging elder na si Ye Zuan sa Ling Zuan Pavilion. Sa katunayan, hindi niya alam kung anong uri ng puwersa ang Ling Zuan Pavilion. Alam ko lang na ang Ling Zuan Pavilion na ito ay isang auction. At ang Pavilion Elder Token sa kamay ni Ye Zuan ay itinuring lamang ni Ye Zuan bilang isang token na maaaring bumili at magbenta ng mga bagay sa isang malaking diskwento. Ang pagsali ni Ye Zuan, hindi maiiwasan, ay magdaraos ng isang piging sa Ling Zuan Pavilion. Ang problemang ito ay isang buong 7 araw. Pagkatapos kumain ng pagkain sa loob ng 7 araw, maaari itong ituring na isang himala. Nang umalis ang Deputy Pavilion Master, ang Missing Moon Master at ang iba pa, si Ye Zuan ay parang panaginip pa rin. Sa pagkakataong ito, kung paano ito sasabihin, siya rin si Ye Zuan ang nakakuha ng malaking bargain. Siyempre, ito ay tinatawag ding sanhi at epekto. Kung hindi dahil sa pagliligtas ni Ye Zuan kay Master Missing Moon at sa iba pa sa Forbidden Mountain sa unang antas ng Peerless Valley na iyon, hindi mangyayari ang nangyari ngayon. Matapos ayusin ang kanyang kalooban, nagkaroon si Ye Zuan ng pribilehiyo na huwag gamitin ito ng walang kabuluhan, at direktang hiniling kay Elder Xiaobei na kumuha ng maraming materyales para sa pagpapadalisay ng katawan para sa kanya. Sa pagkakataong ito, gagawin niyang mabuti ang kanyang pangangatawan, upang muli niyang maranasan ang walang katapusang pagsubok. Siyempre, kailangan pa ring bayaran ni Ye Zuan ang bagay na ito mula sa sarili niyang bulsa, kaya ang milyon-milyong divine crystals na sa wakas ay nakuha niya ay nagamit na. Gayunpaman, ang mga bagay na nakuha ay mayaman din. Kung gusto mong i-upgrade ang 100 Beast Sword Servant, kailangan mo ng Devouring Points. Sa oras na ito, si Ye Zuan ay mayroon lamang 2 bahagi ng paglamon sa kanyang mga kamay. Wala na talaga siyang magagawa. Sa ngayon, ito ay para palakasin ang 100 Beast Sword Attendant, o palakasin ang God of War Mount. Sa pagpasok ni Ye Zuan sa God Realm, lahat ng Divine Beast Mount na ipinatawag niya ay mga Divine Beast Mount din, kaya ang God of War Mount ay maaari ding tawaging God Level Mount. Ang mount sa antas ng Diyos ay naibalik na ngayon sa antas na pilak dahil sa pagkakamali ng sistema, at kung mapopromote ito sa antas ng ginto, walang alinlangan na lalakas ng husto ang pagiging epektibo ng labanan. Gayunpaman, kung pipiliin ni Ye Zuan na palakasin ang 100 Beast Sword Attendant, ito ay talagang magiging kapaki-pakinabang. Gaya ng nabanggit kanina, ang Xuanshui Flintstone na ito ay maaaring magpapataas ng katigasan ng 100 Beast Sword Servants, kaya ano ang makikita dito? Halimbawa, magpatawag ng mga cooldown. Ang pagpapalakas sa God of War Mount, pagkatapos ay makakakuha ng sapat na lakas si Ye Zuan sa isang pagkakataon, ngunit ang pagpapalakas sa 100 Beast Sword Attendant ay upang si Ye Zuan ay makakuha ng mas maraming summon sa maikling panahon. 2 pagpipilian, 2 gusot na pagpipilian. Gayunpaman, kasama ang mga pangangailangan ng pagsubok na iyon, sa huli, nagpasya pa rin si Ye Zuan na palakasin ang 100 Beast Sword Servant. System, gusto kong gamitin ang Devouring Points at Xuanshui Flamstone para palakasin ang 100 Beast Sword Guard. Ding, ginagamit ng host ang Xuanshui Flamin para ubusin ang 2 lumalamon na punto upang matagumpay na palakasin ang 100 Beast Sword Servant. Ding, ang oras ng kamatayan ng muling pagkabuhay ng 100 Beast Sword Attendant ay nabawasan ng kalahati, at ang cooldown time ng 100 Beast Sword Attendant's Great Move 100 Beasts ay nabawasan ng kalahati. Sa prompt ng system, ang mukha ni Ye Zuan ay nagpakita ng isang nasisiyahang ngiti. Walang kabuluhan na gumugol ako ng labis na lakas, at sa wakas ay nagbunga. Binawasan ng kalahati ang oras, ibig sabihin, maaaring gamitin ni Ye Zuan ang 100 Beast isang beses bawat kalahating araw. Kaya, gaano ito kapaki-pakinabang? Ang mechanics ng Endless Trials ay patuloy na pinalalakas, isang layer na mas malakas kaysa sa susunod,
hanggang sa 1,000 monsters. At ngayon, pinaikli ng 100 Beasts Sword Attendant ni Yezuan, ang 100 Beasts, ang cooldown time, ibig sabihin, hanggat kontrolado ni Yezuan ang bilis ng paglusob, sa tuwing haharapin niya ang pinakamalakas na alon ng mga halimaw na may libo-libong ulo, makakapagligtas siya ng maraming pisikal na lakas, na walang alinlangang nagpapatagumpay kay Yezuan sa walang katapusang pagsubok. Ito ang resulta na gusto ni Yezuan. Siyempre, bilang karagdagan sa pagpapalakas ng 100 Beast Sword Guard, ang iba pang mga bagay na nakuha ni Yezuan ay hindi inutil. Sa pagkakataong ito, ang mga materyales na nakuha ni Yezuan ay ginamit para sa pagdadalisay ng katawan. Bukod dito, maaari pa rin itong pasiglahin ang potensyal ng Sword God Bloodline at ng War God Bloodline sa parehong oras. Huwag tingnan ang pangkalahatang bagay na ito ng potion, ipinagpalat lang ito sa Divine Crystal ni Yezuan, ngunit hindi ito simple para kay Yezuan. Sa kahoy na Bar Isles na iyon, pagkatapos magbabad ng isang buong araw at isang gabi, si Yezuan ay maaaring ituring na sumisipsip ng lahat ng nakapagpapagaling na epekto ng panggamot na likido. Ding, ang host Sword God Bloodline ay lumalaki. Ding, lumalaki ang bloodline ng host na God of War. Ding, tumaas ang combat power ng host. Gamit ang system prompt, bahagyang tumango si Yezuan. Well, lahat ng resulta ay nasa kamay ni Yezuan, at may mga sorpresa pa nga. Kaya ngayon, oras na para bumalik at ipagpatuloy ang pagsubok. Kabanata 2126, ipagpatuloy ang hamon sa pagsubok. Direktang inilabas ni Yezuan ang isang itinalagang teleportation talisman, na iniwan kay Yezuan ng Gatekeeper God sa simula. At pagkatapos nitong durugan, maaari siyang bumalik sa walang katapusang pagsubok. Gamit ang bahagyang puwersa sa kanyang kamay, diretsyo niyang dinurog ang teleportation talisman. Sa isang iglap, isang hindi mapapantayang mahiwagang porma sayon ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa, at pagkatapos ay sa isang kisap mata, ang kanyang figure ay nawala sa kawalan. Nang muling imulat ni Yezuan ang kanyang mga mata, nasa teleportation pavilion na siya. Nandito ka na, handa ka bang ituloy ang paglilitis? Ang boses ng Diyos ng pagbabantay sa guwan ay tumunog, at hindi makita ni Yezuan kung nasaan siya. Ngunit ang boses na ito ay tila nagpapahiwatig na ang Diyos ng pagbabantay sa Diyos ay nakatitig kay Yezuan. Oo, handa na ako. Okay, then you can go to the next level. The rules should not be said by me. This time, it is still the same. You are not allowed to live until you get the title of Intermediate Trialist, understand? Oo, nakikita ko. Tumango si Yezuan, syempre naiintindihan niya ang mga patakaran dito. Hindi na muling tumunog ang boses ng Diyos ng Bantay, at naglakad si Yezuan patungo sa susunod na palapag. Parang pati ang kalaban ay nagbago na pagkatapos ng hamon. Sa pagkakataong ito, ang kanyang kalaban ay isa pa ring mythical beast, isang malademonyong halimaw na parang unggoy na may 6 na braso. Ano ang tiyak na pangalan, ngunit hindi alam ni Yezuan, tawagin mo lang siyang 6 na armadong demonyong unggoy. Ang 6 na armadong demonyong unggoy na ito ay may napakalakas na bilis, at sa parehong oras, ang 6 na kamay ay may 6 na magkakaibang mga sandatang mahika, hindi hihigit at hindi bababa, 3 klase ng pag-atake, at 3 klase ng depensa. Sa antas na ito, ang kinakaharap ni Yezuan ay isang ulo lamang, at ang kanyang paglilinang ay nasa tuktok lamang ng Middle God Realm, kaya sa oras na ito, si Yezuan ay nagkaroon ng pagkakataon na maingat na maunawaan ang 6 na armadong demonyong unggoy na ito. Isang hakbang palabas, paalis sa hagdanan, sa isang iglap, nalaman ng 6 na armadong demonyong unggoy. Umuungol. Ang 6 na armadong demonyong unggoy ay umungol, at kasabay nito, ang isang hugis mangkok na mahiwagang sandata sa kanyang kamay ay sumabog na may isang pagsabog ng malakas na liwanag, at ito ay umatake patungo kay Yezuan. Bueno, napakalakas na pamimilit, ang liwanag na ito ay tila ginagamit upang sugpuin ang aking kadaliang kumilos, at ang ganitong uri ng lakas ay ang lakas lamang na maaaring taglayin ng rurok ng gitnang Diyos at kaharian ng tao. Tahimik na nagsuri si Yezuan sa kanyang puso, syempre, ang gayong tindi ng pamimilit ay hindi masyadong maaapektuhan ni Yezuan. Kaya lang, gayunpaman, hindi mabilis na napatay ni Yezuan ang 6 na armadong demonyong unggoy na ito, ngunit tahimik na naghintay sa pag-atake ng 6 na armadong demonyong unggoy.
Sa antas na ito, ang pangunahing layunin ng Yexuan ay upang makabisado muna ang lakas nitong 6 na armadong demonyong unggoy upang mapadali ang susunod na labanan. Ang 6 na armadong demonyong unggoy ay tila walang gaanong karunungan, at pagkatapos na mailabas ang unang pag-atake, halos kaagad, ang pangalawang pag-atake ay sumugod na. Ito ay isang sinag ng liwanag, ngunit ito ay isang liwanag na nagsasama-sama. Bukod dito, sa pagkakataong ito ang liwanag ay hindi lamang kasing simple ng pamimilit at pagsupil, ngunit naging isang tunay na malakas na pag-atake. Kakayahang kinakaing unti-unti, hindi, bilang karagdagan sa kaagnasan, mayroon din itong katangiang nagyayelo, at ang pag-ataking ito ay maaaring dahan-daang magpabagal sa bilis ng aking paggalaw at masira ang aking banal na kapangyarihan. Bahagyang naramdaman ito ni Yexuan, at alam na niya ang epekto ng pag-ataking ito. Bueno, sa ganitong paraan, kung ito ay nasa huling yugto, hindi ko masasabi na ito ay maaantala ng masyadong mahaba. Pagkatapos ng lahat, kapag ang 6 na armadong demonyong unggoy na ito ay naging malaki, kung gayon ang gayong paraan ng pag-atake ay magiging isang malaking pagsubok. Bahagyang sumimangot si Yexuan, ngunit ang iniisip niya ay ang usapin ng susunod na pagsubok. Sa pamamagitan lamang ng pagkilala sa sarili at pagkilala sa kalaban ay hindi matatalo. Hindi ito ang pagkamahiyain ni Yexuan, ito ang banal na kaharian, kahit na ito ay isang pagsubok na halimaw lamang. Ito ay isang bagay na hindi pa nakikita ni Yexuan, kaya dapat ay pamilyar si Yexuan sa mga halimaw na ito. Hindi lamang dahil narito ito, ngunit sa parehong oras, nalalapat din ito sa buong banal na kaharian. Ngayon si Yexuan ay patuloy na nag-iipon ng karanasan. Hindi nagtagal, ang mga paraan ng pag-atake ng 6 na armadong demonyong unggoy ay lubos na naunawaan ni Yexuan, kaya oras na upang subukan ang mga paraan ng pagtatanggol ng taong ito. Ang 100 Beast Sword Attendant ay dapat gamitin sa 1000 Beast level, at magagamit ito ng Megatron, ngunit hindi ngayon, kaya hinugot pa rin ni Yexuan ang Divine Sword at inatake ang 6 na armadong demonyong unggoy. Kainin mo ako ng espada. Sa pagkakataong ito, gumamit lang ng normal na pag-atake si Yexuan. Sino ang nakakaalam, ang 6 na armadong demonyong unggoy ay sadyang nagwagayway ng kanyang kamay, at gumamit siya ng mahabang espada upang labanan ang pag-atake ni Yexuan sa pagkakataong ito. Not bad, yes, although I didn't use the skill attack of the God-killing sword this time, but I also used 8 points of strength to shoot. It seems that this guy's strength is not as unbearable as it seems. Sige, kung gayon oras na para magsimulang pumatay. Naramdaman ni Yexuan na pinagkadalubhasaan niya ang mga pangkalahatang kakayahan nitong 6 na armadong demonyong unggoy, kaya hindi siya nag-atubili. Ang Divine Sword ay pumutok na may putok ng matinding liwanag. Yexuan, nakagawa na siya ng hakbang. Diyos Destroyer, dumagundong. Lumilitaw ang crit effect, kahit na walang one-hit kill, ngunit ang tenfold crit effect ay hindi naiiba sa isang one-hit kill. Sa isang iglap, ang 6 na armadong demonyong unggoy sa harap ni Yexuan ay direktang pinatay, naging puting liwanag at naglaho. Hindi nag-atubili si Yexuan at dirdiretsong humakbang sa susunod na palapag. Masasabing pagkatapos na maunawaan ang lakas ng 6 na armadong demonyong unggoy na ito, kahit na halatang mas mataas siya sa kaharian ni Yexuan, hindi niya mapipigilan ang pag-unlad ni Yexuan. Sa harap ni Yexuan, isang 6 na armadong demonyong unggoy ang napatay, at ang pag-unlad ni Yexuan ay naging mas determinado. Well, narating mo na ba ang huling layer ng Pick Godman realm na ito? Sa oras na ito, si Yexuan ay nakatayo sa tuktok ng hagdan, nakatingin sa siksik na 6 na armadong demonyong unggoy sa kanyang harapan. 1,000, marami. Gayunpaman, ano ang silbi? Gusto mo bang umasa sa 6 na armadong demonyong unggoy na ito? At gusto mo ring pigilan ang mga yapak ni Yexuan? 100 Beast Sword Swordsman, lumabas ka para sa akin. Sa wakas ay ginamit ni Yexuan ang kanyang mga whole card. Sa sandaling ipatawag niya ang 100 Beast Sword Attendant, hindi na siya nagdalawang isip pa, at direktang hinayaan ang 100 Beast Sword Attendant na bitawan ang 100 Beast Shing, at sabay na nagpatawag ng 100 God-level mounts. Sa isang iglap, lumitaw ang 100 silver-level God-level mounts, at walang kaunting pag-aalinlangan, sinunggaban nila ang 6 na armadong demonyong unggoy na iyon. Nakakalungkot lang na masama ang swerte ni Yexuan sa pagkakataong ito,
Sa 100 mga bundok sa antas ng Diyos, wala ni isang antas ng ginto. Wala kahit isang gold level mount, pabayaan ang isang platinum level. Well, medyo kawili-wili. Ang maliit na lalaki ay mayroon pa ring mga hole card. Biglang lumabas ang boses ng Guardian God. Dahil sa boses na ito, bahagyang tumigas ang katawan ni Yesuan. Ang Guardian God ay talagang hindi isang super existence na kayang talunin ni Yesuan, ngunit noong siya ay lumampas sa antas, ang Guardian God na ito ay hindi kailanman nakialam sa kanyang sarili. Pero ngayon, bakit bigla siyang nagsalita? Dito ba ay bawal manghiram ng puwersang panlabas? Naguguluhan si Yesuan, ngunit hindi siya nagtanong. Gayunpaman, ang Diyos ng pagbabantay sa guwan ay tila nakita ang mga iniisip ni Yesuan, at direktang sinabi. Binata, huwag kang mag-alala, ang iyong ipinatawag na alaga ay mabibilang sa iyong sariling lakas, at ito ay isang makatwirang lakas. Medyo na-curious lang ako sa mga alaga mo, kapag nakuha mo na ang titulong Intermediate Endless Trialist, makakakuha ka ng reward minsan. Binata, magsikap ka, may reward ako sa kamay ko na bagay sa skill mo ngayon. Kung makapasa ka sa assessment na ito, then I will give you this reward. Nang matapos ang mga salita ng Diyos na tagapag-alaga, muli silang nawala. Kabanata 2127, ang pagkontrol sa espiritual na sense ay nagsisimulang ipakita ang lakas nito. Bahagyang gumalaw ang puso ni Yesuan. Ano ang ibig sabihin ng gatekeeper na ito? At ano ang reward na nababagay sa iyong kasalukuyang mga kasanayan? Ang husay sa bibig ng Diyos ng pagbabantay sa guwan ay walang alinlangan na tumutukoy sa pagpapatawag ni Yesuan ng 100 silver level God level mount sa pamamagitan ng ultimate move ng 100 Beast Sword Attendant. So, ano nga ba ang reward na sinasabi niya? Siyempre, bagamat may pagdududa si Yesuan sa kanyang puso, naunawaan din niya na natatakot siya na sa pagkakataong ito ay kunin niya ang mura. Hanggat maaari niyang makuha ang titulo ng Intermediate Trialist na ito, kung gayon anuman ang gantimpala sa bibig ng Diyos ng pagbabantay sa guwan, ito rin ay magiging bag ni Yesuan. Marahil, ang marangal na Diyos ng pagbabantay sa guwan, ay hindi manunukso kay Yesuan. Kaya, lumaban tayo ng husto, anuman ang gantimpala ng Guard God para kay Yesuan. Makukuha lang ang lahat ng reward pagkatapos makuha ni Yesuan ang titulong Intermediate Endless Trialist. Sa makatuwid, kailangan lang ni Yesuan na lumaban ng buong lakas. Ang walang katapusang pagsubok, na tinatawag na walang katapusang, ay dahil hindi ka nito binibigyan ng anumang oras para magpahinga. Kung gusto mong pabagalin ang labanan at huminto para sa oras, imposible, dahil may takdang panahon para sa pakikipaglaban. Gusto mo bang matapos ang labanan ng mabilis at pagkatapos ay gamitin ang libreng oras na iyon para magpahinga? Imposible rin, dahil kahit ang transition time pagkatapos ng laban, may hangganan. Walang katapusang pagsubok, walang katapusang pagpatay. Pulang-pula na ang mata ni Yesuan, at hindi niya alam kung ilang halimaw ang napatay niya gamit ang sarili niyang mga kamay. Pagpatay, walang katapusang pagpatay, away lang, walang tigil na laban. Bukod dito, habang papunta ka sa tuktok ng tore, ang lakas ng halimaw ay patuloy na lumalakas. Sa kabutihang palad, ang Divine Sword ay epektibong nasupil ang mga halimaw na ito, na ginawang walang panganib si Yesuan sa daan. Isang mataas na uri ng Diyos at kaharian ng tao, pumasa. 5 baitang mga Diyos at mga kaharian ng tao, pumasa. Fixed Superior God at Human Realm, pumasa. At sa sandaling ito, sa harap ni Yesuan ay isang kalaban ng first-rank Heavenly God Realm. Isang 6 na armadong demonyong unggoy ng Heavenly God Realm. Good boy, ang bilis ng paglusob na ito ang una kong na-encounter sa nakalipas na 3 milyong taon. Ano ang huling nakapagpatuloy sa iyo sa antas sa bilis na ito? Oh, siya nga pala, parang tinatawag itong flying feather. Oo, ang performance ng iyong anak, okay lang. Muling lumitaw ang boses ng nagbabantay na Diyos, ngunit sa pagkakataong ito, direktang pinuri nito si Yesuan, na isang pambihirang bagay. Hindi sumagot si Yesuan, dahil sa sandaling ito, wala siya sa mood na sumagot. Sa simula ng intermediate trial na ito, hinahamon ni Yesuan ang mga halimaw na mas mataas kaysa sa sarili niyang antas. Kahit na, sa antas na iyon ngayon pa lang,
nakikipaglaban siya sa 1,000 malalakas na kalaban na may nakatataas na Diyos at kaharian ng tao. Sa napakalakas na kalaban, kung madali siyang matatalo ni Yesuan, imposible. Kahit na epektibong sugpuin ng Divine Sword ang mga halimaw na iyon, ang espada ay maaaring sumisigaw, at paminsan-minsan ay mayroon din itong epekto ng pagpatay sa isang hit, kasama ang 100 Beast Sword Servant, napakahirap ding labanan. Hindi sa banggitin ang anumang bagay, sabihin na lang natin na ang oras na tumagal ang labanang ito ay 1 buong 5 araw, at si Yesuan ay nagpatawag pa ng kabuoang 10 daang Beast Sword Attendant. May isip kung gaano kahirap ang labanang ito. Sa katunayan, ngayon si Yesuan ay hindi lamang pagod, ngunit nasugatan din ang kanyang buong katawan. Sa huling antas, ilang beses na nahulog si Yesuan sa panganib. Ilang beses, muntik na akong mamatay. Sa kabutihang palad, kung mas malala ang kanyang mga pinsala, mas maraming pagtaas ang ibinibigay ng Blood War. Gayunpaman, walang katapusan sa gayong labanan. Ang walang katapusang mga pagsubok, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ay walang katapusan. Ang palagiang pagpapakita lamang ng mga kalaban ay sapat na upang maging desperado ang mga taong mahina ang lakas ng loob. Ang lakas ng loob ni Yesuan ay hindi mahina, ngunit hindi ito nangangahulugan na maganda na ang kanyang pakiramdam ngayon. Sa oras na ito, nagkaroon pa ng ideya si Yesuan na sumuko. Ang hirap kaya, ang walang katapusang pagsubok na ito ay masasabing nagbigay daan kay Yesuan na maranasan ang tinatawag na tunay na walang katapusan at ang tinatawag na walang katapusang pagpatay. Gayunpaman, maaari bang sumuko si Yesuan? Hindi, dahil, ito ay bahagi ng gawain sa pag-aayos ng system, si Yesuan ay makakapagnalit lamang ng kanyang mga ngipin at magpatuloy. Higit pa, kung may ibang makakapagkumpleto ng pagsubok, bakit hindi ito makukumpleto ni Yesuan? Ngayon ito ay isang intermediate na pagsubok lamang, at may mga advanced at mas matataas na antas sa likod nito. Hindi kaya ni Yesuan na makapasa sa intermediate level. Hindi naniwala si Yesuan. Hindi siya naniniwala na mayroon lang siyang kaunting lakas. Patayin! Sumigaw si Yesuan sa isang malakas na sigaw. Sa oras na ito, ang 100 Beast Sword Attendant at ang God Level Mount ay pumasok sa cooldown. Walang silbi na ipatawag ang Dry Bone Swordsman. At ganoon din ang Megatron, wala itong pinagkaiba. Ang lahat ay makakaasa lamang kay Yesuan mismo. Umuungol. Ang 6 na armadong demonyong unggoy ay tila nasa sabik din. At sa isang pagwagayway ng kanyang kamay, isa pang malakas na pamimilit ang bumaba sa katawan ni Yesuan. Sa isang iglap, naramdaman ni Yesuan na parang pinipigilan siya ng isang bundok, at mahirap gumalaw ng 1 pulgada. Ito ba ay isang 6 na armadong demonyong unggoy na nilinang sa Heavenly God Realm, ngunit isang sobrang kalaban na nalampasan ang buong 2 dakilang kaharian ni Yesuan. Si Yesuan ay isa lamang mid-level Godman Realm, at higit pa rito, isa rin siyang mid-god na tao sa ika-4 na baitang. Higit pa rito, paulit-ulit na niyang naranasan ang pumatay noon, at pagod na siya sa pisikal at mental. Anong gantimpala, anong titulo, hindi na masyadong maiisip ni Yesuan ngayon. Ngayon ay sadyang lumalaban siya sa matigas na kalooban. Dumagundong, isang malakas na puwersa ang dumating, at si Yesuan ay direktang pinatalsik ng 6 na armadong demonyong unggoy, at mayroon ng mga mantsa ng dugo sa mga sulok ng kanyang bibig. Sa oras na ito, tila naramdaman ni Yesuan na ang mga buto sa kanyang buong katawan ay malapit ng mabasag, napakawalang kapangyarihan, at pagod na pagod. Ito na ba ang katapusan nito? Hindi kaya talaga ako makalusot. Kahit babagsak ka dito. Hindi mo kaya. Si Yesuan ay ayaw na mabaygo ng ganito. Sa sandaling ito, biglang bumukas ang kanyang mga mata. Hindi ako umaamin ng pagkatalo, paano ang Heavenly God Realm, ako, si Yesuan, papatayin ka rin. Psionic Control, biglang umungal si Yesuan, at ang kanyang banal na pag-iisip ay biglang namula, at siya ay sumalakay patungo sa 6 na armadong demonyong unggoy ng Heavenly God Realm. Umaasa na gumamit ng espiritual na kontrol upang kontrolin ang 6 na armadong demonyong unggoy na ito. Ito ay halos imposible. Sa katunayan, hindi pa banggitin ang 6 na armadong demonyong unggoy ng Heavenly God Realm, kahit noon pa man, hindi pa ginamit ni Yesuan ang espiritual na kontrol sa pakiramdam na ito. Tungkol sa dahilan,
Ang dahilan ay napakasimple, dahil ang mga halimaw sa mga pagsubok na tore na ito ay hindi pisikal sa lahat, ngunit illusory projection lamang. Saan nagmula ang kaluluwa? Isang multo na wala man lang katawan. Paano maiisip ni Yeshua na masusupol niya sila sa pamamagitan ng espiritual na kontrol? Gayunpaman, nang makontrol ang espiritual na pakiramdam ni Yeshua, ang resulta ay lampas sa kanyang inaasahan. Talagang nagtagumpay. Napatulala si Yeshua, sa mga oras na ito, natulala siyang nakatingin sa 6 na armadong demonyong unggoy sa kanyang harapan na pansamantalang kinokontrol niya. Ano ito? Malinaw, pagkatapos patayin ang bagay na ito, nagbuga ito ng isang bilog ng puting usok at nawala. Bakit, kaya mo pa rin siyang kontrolin ng psychic control? Napakadali lang pumasa. Casual na nilaslas ni Yeshua ang 6 na armadong demonyong unggoy na ito gamit ang isang espada sa kanyang kamay, nang walang anumang pananibik. Gayunpaman, siya mismo ay parang panaginip, dahil maliwanag na ito ang pinakamahirap na labanan, ngunit ito ang naging pinakamadaling labanan, na naging dahilan upang hindi makapag-react si Yeshua. Hey, boy, isa ka lang mid-level God Cultivator, at mayroon ka pa ring paraan. Tingnan ko, well, psychic control. Hindi puppetry, hindi ba ito banal na pamimilit? Ano ang nangyayari? Sa pagkakaalam ko, kakaunti ang mga tao na maaaring kontrolin ang ganitong uri ng mga paraan ng espiritual na kamalayan, at bukod pa, imposibleng makabisado ito sa ibaba ng True God Realm. Paano mo ito nagawa? Ang Diyos ng nagbabantay. Sa Guan ay biglang nagsalita, ginaisang si Yeshua, natulala. Kabanata 2128, Malaking Pagkakataon. Nakuha ni Yeshua ng spiritual sense control na ito sa pamamagitan ng system fusion skill. Paano niya malalaman ang napakaraming bagay? Sa sandaling ito, nang marinig ko ang mga salita ng nagbabantay na Diyos, natanto ko na ang banal na pag-iisip na kontrol na ito ay talagang may mahusay na pinagmulan. Gayunpaman, hindi nito maipaliwanag ang mga pagdududa sa puso ni Yeshua. Bakit? Ang kontrol sa espiritual na pakiramdam ay talagang makokontrol itong 6 na armadong demonyong unggoy. Gayunpaman, sa harap ng Diyos ng pagbabantay, siyempre si Yeshua ay hindi kwalipikadong magtanong ng anuman. Sa katunayan, kung tatanungin niya, ang Diyos ng pagbabantay na ito ay hindi ito papansinin. Okay, boy, nalampasan mo na ang level na ito. Congratulations sa pagkapanalo mo sa titulong Intermediate Trialist. Mukhang hindi naman talaga mahirap para sa iyo ang regular na walang katapusang pagsubok na ito, makakapagsimula lang ako sa special level. Ang ikalawang kalahati ng pangungusap ay tila kinakausap ang sarili. Si Yeshua, sa kabilang banda, ay hindi alam kung ano ang ibig niyang sabihin dito. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig kong nagpatuloy ang gwardya. Boy, simula nang itatag ang aking Endless Tower, 2 beses pa lang na-activate ang special level, at ikaw, ang pangatlong tao. Hindi ko alam kung blessing mo ba o hindi, kaya gawin natin para sa sarili ko. Oo nga pala, nabigo ang unang 2 tao, kung hindi ako sumagip, baka nasawi sila, at ikaw sa pagkakataong ito, wala akong kapangyarihang tumulong, kaya ko na ang sarili ko. I'll teleport you over now. This time, you can have 3 days off. Of course, you can also choose to live for a while, and come to challenge later. After all, kung magtagumpay ka sa challenge na ito, direkta mong matatanggap ang titulo ng natatanging Supreme Trialist. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Yeshua na sumimangot. Ano ang hamon na magbibigay daan sa iyo na laktawan ang napakaraming hamon at direktang makuha ang titulong Supreme Trialist? Bukod dito, ito ay isang natatanging pamagat. Sa madaling salita, ang hamon na ito ay direktang katumbas ng pag-clear sa trial tower na ito. Nagsalubong ang mga kilay ni Yeshua, at medyo hindi siya mapalagay. Hindi pa banggitin ng iba, kahit isang bagay lang ang tiyak, iyon ay, ang hamon ng antas na ito ay tiyak na napakahirap, at masasabi pa nga na ito ay ilang beses na mas mahirap kaysa sa kahirapan ng anumang mga hamon na hinarap ni Yeshua noon. Gayunpaman, sa parehong paraan, isa rin itong pagkakataon para kay Yeshua, isang natatanging pagkakataon. Siyempre, bago mag-teleport, hindi pa rin nakakalimutan ni Yeshua ang sinabi ng gatekeeper kanina. Keeper God, sabi mo bibigyan mo ako ng reward kapag nakapasa ako sa challenge sa level na ito, so,
ano ang reward? Haha, anak, natatandaan mo pa ito. Alam mo ba kung ano ang makukuha mo kapag nakapasa ka sa Supreme Strong Trial? Inaalala ko pa rin ang maliit na gantimpala na ito. Para sa'yo, maaring maliit na bagay lang, pero para sa akin, hindi ganoon kadali, at para makapagdagdag ng lakas, para sa akin, sapat na. Mahinang sabi ni Yezuan. You kid is direct enough. Okay, this reward is also what you deserve, then, take it. Biglang, isang bola ng liwanag ang lumitaw sa tore, at bigla itong lumitaw sa harap ni Yezuan. This is your reward? Next, you choose. Iiwan na kita dito sa portal. Pwede kang pumasok kung kailan mo gusto. I don't bother to limit your time. Tutal, 1,000,000 taon na lang bago may humamon doon. Give you some privileges, siguro kahit alam ng may-ari, wala siyang sasabihin. Panipi, sa pangungusap na ito, ang tinig ng Diyos ng bantay ay tila isang maliit na pagbabago, marahil, iniisip niya ang kanyang Panginoon. Siyempre, walang kinalaman ang mga ito kay Yezuan. Casual na kinuha ni Yezuan ang ilaw. Nakita ko na ang liwanag ay mabilis na namuo sa kamay ni Yezuan, at pagkaraan ng ilang sandali, ito ay naging isang maliit na kahon. Ang kahon na ito ay napakaganda, parehong ang material at ang pagkakagawa ay lubhang katangi-tangi. Kahit na hindi alam ni Yezuan kung ano ang bagay na ito, alam din niya na ang kahon ay tiyak na hindi simple. Ding, system prompt, nakitang mga espesyal na materyales, Eternal Night Treasure Box. Ding, system prompt, mga espesyal na materyales na natagpuan, 1,000 kaluluwa. Dalawang magkasunod na system prompt ang nagpatigil kay Yezuan. Eternal Night Treasure Box, 1,000 kaluluwa. Ano ito? System, para matukoy itong Eternal Night Treasure Box at 1,000 souls, gusto kong makita kung ano ang iniwan ng Guardian God na ito para sa akin. Sabi ni Yezuan sa sistema. Hindi nagtagal, narinig ang tunog ng matagumpay na pagkakakilanlan ng system, at sa parehong oras, ang hitsura ng dalawang bagay na ito ay sa wakas ay nahayag sa harap ni Yezuan. Eternal Night Treasure Box, espesyal na treasure box, natatanging function, Eternal Night Save. Ganon ka-simple. Gayunpaman, pumunta si Yezuan upang makita ang clue mula sa salitang walang hanggang gabi. Sa katunayan, maraming uri ng kayamanan, at iba-iba rin ang mga katangian nito. Kabilang sa mga ito, mayroong ilang mga kayamanan na hindi makikita sa lahat, at hindi rin sila maaapektuhan ng kaunting impluensya mula sa labas ng mundo. Naalala ni Yezuan na narinig niya ang isang mahiwagang material na tinatawag na ika-10 kakaibang bulaklak. Ang bulaklak na ito ay lubhang kakaiba, ang hitsura nito ay naayos sa isang araw ng bawat taon, syempre, ang tiyak na araw, ang bawat bulaklak ay mukhang iba. Ang oras ng paglitaw ay isang takdang araw, ngunit ang lugar ng hitsura ay hindi kinakailangan, maaaring nasa kagubatan, maaaring nasa itaas ng bulkan, maaaring nasa himpapawid, maaaring nasa dagat, o kahit na walang laman. Ang ganitong uri ng mahiwagang bagay ay napakahirap makuha, pabayaan ang kasalukuyang Yezuan, kahit na ang mga Diyos na higit pa kay Yezuan, maaaring hindi nila ito makuha. Siyempre, kahit na makuha mo ang iyong mga kamay, maaaring hindi mo ito maiimbak. Sapagkat, ang bagay na ito ay hindi maaaring kontaminado ng kahit katiting na mortal na hininga, at kahit na ang banal na kapangyarihan ay hindi maaaring kontaminado. Sa makatuwid, hindi madaling makahanap ng gayong kabigat na kayamanan, at hindi tiyak kung ito ay makukuha pagkatapos ng pagtuklas, at kahit na ito ay makuha, ito ay walang kabuluhan kung walang paraan ng pag-iimbak. Ang Eternal Night Treasure Box na ito ay kakaibang kayamanan. Masasabing sa pamamagitan lamang ng Eternal Night Treasure Box na ito, si Yezuan ay kumita na ng malaki. Higit pa rito, may mas mahalagang kayamanan sa loob. 1,000 kaluluwa. Oo, iyon ang pangalan. Mayroon lamang isang katangian ng 1,000 kaluluwa, at iyon ay naglalaman ng 1,000 blanko na kaluluwang antas ng Diyos. Ano ang konseptong ito? Bahagya lang itong inisip ni Yezuan, at ang kanyang puso ay nabigla ng walang salita. Sa madaling salita, ang Diyos ng gatekeeper na ito ay magbibigay ng mga kaluluwa sa antas ng Diyos ni Yezuan. Ang kasalukuyang bundok ni Yezuan sa antas ng Diyos, kung tuwirang sabihin, ay isang alagang hayop lamang,
at ito ay random na ipinatawag, mahigpit na nagsasalita, ito ay may malaking kawalang tatag. Gayunpaman, kung ito ay palakasin ng libong mga kaluluwang ito sa antas ng Diyos, ano ang magiging epekto nito? Ito ay lampas na sa imahinasyon ni Yesuan, marahil ay malalaman lamang niya pagkatapos na siya ay lumakas. Pakitandaan na magbibigay ang system ng tatlong plano para sa mga nakitang espesyal na materyales na magagamit para sa pagpapahusay, mangyaring pumili ng mag-isa. Kabanata 2129, isang makatao na sistema. Pakitandaan na ang system ay nagbibigay ng tatlong opsyon para sa pagdetect ng mga espesyal na materyales na magagamit para sa pagpapalakas, mangyaring pumili ng mag-isa. Magplano ng isa, maaaring gumamit ang host ng 1,000 kaluluwa para direktang palakasin ang bundok sa antas ng Diyos, at kailangan ng 2 punto ng paglamon upang muling i-upgrade ang bundok sa antas ng Diyos sa antas ng ginto. Magplano ng 2, maaaring gamitin ng host ang 1,000 souls para direktang palakasin ang 100 Beast Sword Attendant, gumamit ng 3 devouring point para i-upgrade ang 100 Beast Sword Attendant sa 1,000 Beast Sword Attendant, at i-upgrade ang ultimate sa 1,000 Beast Walk, na makakatawag ng 1,000 God level mounts sa parehong oras. Magplano ng 3, maaaring gumamit ang host ng 1,000 kaluluwa para direktang palakasin ang Dry Bone Sword Attendant, bigyan ng kaluluwa ang Dry Bone Sword Attendant, i-upgrade ang Dry Bone Sword Attendant sa isang Orthodox Sword Attendant, at makukuha ng host ang espesyal na kakayahan ng Dry Bone Sword Attendant. Ito, napakabuti. Ang mga senadoryas ng system ay nagpagulat kay Yesuan sa kanyang puso. Masasabing ang tatlong planong ito ay lahat ay kapakipakinabang para kay Yesuan at sa kanya. Kalimutan ang tungkol sa Dry Bone Sword Servant, ang bagay na ito ay puro consumable at walang silbi, at ang Skeleton Heart ay hindi alam kung kailan ito magagamit muli, at walang silbi ang pagpapalakas sa kanya. Gayunpaman, ang pagpapalakas ng mga mount sa antas ng Diyos at mga Beast Sword Squire ay 2 lamang sa mga pinakamahusay na pagpipilian. Kung ang oras na ito ay ginagamit upang palakasin ang 100 Beast Sword Servant, kung gayon ang 100 Beast Sword Servant na ito ay masyadong makapangyarihan. The last time ay ang cooldown ang nabawasan, pero this time, magagamit na ito para palakasin ang bilang ng kanyang ultimates. Masasabing sa napakalakas na paraan, ang 100 Beast Sword Servants ang magiging unang whole card sa ilalim ni Yesuan. Siyempre, pagkatapos ng lahat, ang 100 Beast Sword Squire na ito ay kailangan pa ring makipagtulungan sa isang bundok sa antas ng Diyos upang gampanan ang pinakamalaking papel. Gayunpaman, kahit alin sa dalawang pagpapahusay na ito ang kailangan, lahat sila ay nangangailangan ng mga punto ng paglamon, at tila si Yesuan ay hindi maaaring palakasin sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang lumalamon na mga hayop ay hindi isang bagay na maaaring makaharap kung gusto mo. Ano ang dapat kong gawin? Gusto ko bang hamanin ito ngayon? O gusto mo bang mag-ipon ng lakas at pagkatapos ay umalis? Nasa dilema si Yesuan, kung hamanin niya ang hindi kilalang pagsubok ngayon. Malinaw na sinabi ng Diyos nang nagbabantay sa gate, ang bagay na iyon ay napakalakas, at masasabing si Yesuan ay walang kahit katiting na tiwala. Kahit na pinalakas ni Yesuan ang 100 Beast Sword Attendant, at pinalakas pa ang antas ng Diyos na bundok sa parehong oras, hindi siya masyadong sigurado na makakalaban niya. Bahagyang kumunat ang noo ni Yesuan, iniisip na ito ay isang magandang pagkakataon. Malinaw, hanggat nalampasan niya ang pagsubok na ito, tiyak na makakakuha siya ng mga hindi inaasahang benepisyo, ngunit ngayon ay tila hindi sapat ang kanyang lakas. Ano ang gagawin? Hayaan mo akong sumuko ng direkta, hindi ako nakikipagkasundo. Gayunpaman, kung gusto kong hamanin ang bagay na iyon, kung gayon hindi ko mapapabuti ang kaharian, at hindi ako sigurado. Si Yesuan ay nagsasalita sa kanyang sarili, o sa halip, ang tanging nakakarinig sa kanyang magsalita ay ang sistema. Gayunpaman, ang talagang hindi inaasahan ni Yesuan, at masasabi pa niyang halos natakot siya, ay sa pagkakataong ito, nagkusa ang system na gumawa ng nakakataas na tunog. Ang sistema ay bumubuti. Ayon sa kasalukuyang sitwasyon ng host, ang sistema ay nagmumungkahi na ang host ay maaaring magpatuloy na mapabuti ang antas, pati na rin palakasin ang lakas, at hamaniin muli kapag ang rurok ng Superior Godman ay nasa kanyang tuktok.
Oo, nagkusa ang system na magbigay ng prompt na hindi pa nangyari dati. Nanatili si Yezuanling sa kinaroroonan niya. Ang system ay mas madaling gamitin pagkatapos ng isang error, at ngayon, ang pahiwatig na ito ay halata na. Ngunit ito ba ay isang mabuting bagay o isang masamang bagay? Si Yezuan ay walang marka sa kanyang puso. Masasabing sa puso ni Yezuan, ang malamig na sistema noon ay tila ang sistemang alam niya. Ngunit ngayon ang sistemang ito na dahan daw ang naging makatao ay medyo nababaliw sa kanya. Gayunpaman, anuman ang mangyari, ang sistema pa rin ang sistema, gaano man siya magbago, ito ay sistema ni Yezuan. Okay, I see. Bahagyang sinabi ni Yezuan, naunawaan ni Yezuan ang mga salita ng sistema. Ang peak ng Superior Godman ay masasabing pinakamataas na peak ng Godman Realm, ngunit ang kailangan pang harapin ni Yezuan ay ang pagsubok pa rin ng Godman Stage, at sa ganitong paraan, talagang maibibigay niya ang buong lakas sa lakas ni Yezuan sa pinakamahusay. Matapos alamin ang susi, ang puso ni Yezuan ay tila may hininga rin, na parang may nahulog na bato sa lupa. Kaya, huwag na nating unahan ang huling pagsubok na hamon ngayon, lumabas tayo at dagdagan ang ating lakas. Ginawa ni Yezuan ang huling desisyon. Siya ay nasa Peerless Valley na ito, at nawalan siya ng maraming oras, ngunit hindi niya ginalugad ang kinaroroonan ni Luoluo. Kung pag-uusapan, kay Yezuan iyon. Ngayong mayroon na siyang nakatalagang teleportation charm sa Peerless Valley na ito, mabilis siyang makakabalik dito kahit nasaan man siya. Pagkatapos, sa pagkakataong ito, maaaring ipagpatuloy ni Yezuan ang pag-iimbestiga sa kinaroroonan ni Luoluo habang pinapalakas ang kanyang lakas, at kapag naabot na niya ang rurok ng Godman Realm, hindi pa huli ang lahat para makarating. Sa pag-iisip nito, nabawi lang ni Yezuan ang kanyang lakas at mga sugat, at dirdiretsyong naglakad palabas. Pagpasok ko, dumaan ako sa mga checkpoints all the way, pero paglabas ko, hindi naman ganoon kahirap, at wala kahit katiting na sagabal. Maliban, syempre, para sa tagapagpatupad ng batas na elder ng 10,000 Beast God sect na nagbabantay sa labas. Hindi talaga inisip ni Yezuan ang taong ito bago siya lumabas. Kung tutuusin, kung saan, wala siyang masyadong contradiction kay Haobay ng 10,000 Beast God sect. Bukod dito, si Yezuan ay nanatili sa Peerless Valley na iyon ng napakatagal na panahon. Ayon sa normal na pagsasalita, ang tagapagpatupad ng batas na elder ng 10,000 Beast God sect ay dapat ding umalis, ngunit sa kasamaang palad, ang taong ito ay talagang hindi umalis, ngunit patuloy na naghihintay kay Yezuan sa labas. Hindi ba't walang magawa ito? Sa lakas ng 10,000 Beast God sect, natural na hindi niya alam ang mga sekreto ng Peerless Valley, at sa puso ng taong ito, naramdaman din niya na maaaring nahulog si Yezuan sa Peerless Valley na ito. Ngunit, dahil naramdaman nilang lahat na nahulog si Yezuan, bakit kailangan nilang maghintay sa labas palagi? Gaano ba ito kaputan, anong daming sama ng loob? Boy, sa wakas nandito ka na, sulit naman ang paghihintay ko sa'yo dito ng matagal. Sa sandaling lumabas si Yezuan, pinigilan siya ni Haobay ng 10,000 Beast God sect. Oo, halos isang taon na, pero hindi ko inaasahan na hinihintay mo pa rin ako. Bahagyang sumimangot din si Yezuan at tumingin sa lalaking ito, talagang walang tigil ang taong ito. Kasabay nito, sinabi rin ni Yezuan sa sistema sa kanyang puso. System, mabilis, gusto kong agarang lumunin ang mga naipon ko noon, gusto kong makalusot ng mabilis. Ang labanan ni Yezuan noong nakaraan ay hindi walang mga tagumpay, ang bangkay ng sinaunang demonyong dragon, ang singsing ng tiyan ko ni Lilay at iba pa, ay napakalaking kayamanan. Kaya naman, marami pa rin siyang natamo, ngunit dahil sa trial tower, hindi niya piniling makapasok. Gayunpaman, sa oras na ito, dahil may panganib, kung hindi ka makalusot, hindi mo ito maaaring pag-usapan. Ito ay si Haobay, na siyang tagapagpatupad ng batas na elder ng 10,000 Beast God sect ng Heavenly God Realm. Ngayon lang, binugbog ng 6 na armadong demonyong unggoy mula sa Heavenly God Realm si Yezuan, hindi pa banggitin ang kasalukuyang Haobay. Kung hindi ka makalusot ngayon, hindi ka ba makakapaghintay sa kamatayan? Ding, nakalusot ang host, at ang kasalukuyang 5 grado ay nasa Middle God Realm. Ding, nakalusot ang host, at ang kasalukuyang 9th rank ay isang Medium God Realm.
Ito, 5 magkasunod na litro. Talagang nanalo si Yezuan ng 5 magkakasunod na antas ng sabay-sabay, mula sa pang-4 na ranggo na Middle Godman Realm hanggang sa 9th grade Mid Godman Realm. Ang pakiramdam na ito ay napaka-refresh. Hindi porket na-promote si Yezuan sa 5 sunod-sunod na antas, pagkatapos ng lahat, hindi naman ito nawala noon. Sa katunayan, ang higit na nagparamdam kay Yezuan ay ang tagal niyang hindi nag-upgrade ng ganoon kasaya. Siyam na grado ng Medium God at Human Realm. Isang hakbang na lang, at makakalusot ka na sa kaharian ng mga nakatataas na Diyos at tao. Kabanata 2130, Labanan. Sa oras na ito, si Haobay ay tulala. Ang buong proseso ng tagumpay ni Yezuan ay isinagawa sa ilalim ng kanyang ilong. Masasabing malinaw niyang nakita ang kaharian ni Yezuan na paulit-ulit na sumisira, at ang kanyang lakas ay muling lumakas. Kaya lang, kahit na paulit-ulit na nakalusot si Yezuan, sa huli, isa pa rin siyang Medium God Realm Cultivator, at hindi pa siya nakapasok sa Superior God Realm, habang si Haobay ay isang cultivator ng Heavenly God Realm, kaya wala siyang masyadong pakialam. Anak, hindi ko inaasahan na itatago mo ang iyong lakas, ngunit ano? Bakit, kahit na sa isang pangkaraniwang kaharian ng Diyos-tao, hindi ka makakatakas mula sa akin? Tumingin si Haobay kay Yezuan at sinabing may paghamak sa kanyang mga mata. Siya ang law enforcement elder ng 10,000 Beast God Sect, at matagal na siyang naghintay sa labas ng Peerless Valley na ito, para kumpirmahin ang pagkamatay ni Yezuan at ipaghiganti ang 16 na Totem Beast. 16 na Totem Beast, kahit para sa 10,000 Beast God Sect, ito ay napakalaking kapalaran. Masasabing malaking bagay para sa 10,000 Beast God Sect ang pagkawala ng 16 na Totem Beast. Ang dahilan kung bakit hindi umalis si Haobay ay tiyak sa kadahilanang ito. Ngayon, si Yezuan ay lumabas ng Peerless Valley ng buhay, at si Haobay ay may pusong pumatay. Ang tiyaga mo, paano naman ang Middle Godman Realm, ang pagpatay sa iyo ay sapat na. Tumingin si Yezuan kay Haobay, dahil alam niyang hindi maiiwasan ang labanang ito, kaya hindi na kailangang magsalita ng walang kaparekan, kung matatalo man siya o matatalo, hinding-hindi niya magagawang sumuko. Diretso niyang hinugot ang espadang nakapatay ng Diyos, handang lumaban ng buong lakas. Hanapin mo si kamatayan. Nang makitang si Yezuan ay naglakas loob na bumunot ng kanyang espada laban sa kanya, si Haobay ay lubos na inis, at hindi pinansin ng isang batang lalaki sa kaharian ng mga Diyos at tao, na naging dahilan upang siya ay isang marangal na elder sa pagpapatupad ng batas. Nakita ko na casual na ikanaway ni Haobay ang kanyang kamay, at agad na nagkondensasyon ng isang Divine Beast Illusion, at talagang sumugod siya kay Yezuan sa isang iglap. Sa tingin mo ba ikaw lang ang tatawag ng mga War Beast, masyadong naive? Casual ding ikanaway ni Yezuan ang kanyang kamay, at ang 100 Beast Sword Attendant ay agad na lumitaw sa kanyang harapan. Sa kabutihang palad, si Yezuan ay nanatili sa Endless Tower ng ilang sandali, at nagkataon na dumating na ang cooldown time para sa pagpapatawag ng 100 Beast Sword Attendant, kung hindi, magkakaroon ng mas kaunting katulong. Mga hayop, sa sandaling lumitaw ang 100 Beast Sword Attendant, hindi siya nagsalita ng walang kaparekan, at direktang inilabas ang kanyang ultimate, at kasabay nito, si Yezuan ay nagpatawag din ng 100 ulo na Diyos level na God of War mount. Sa pagkakataong ito, ang gold level mounts ang nakakatulong. Sa isang iglap, tulad ng libu-libong tropa, sumugod sila patungo sa Haobay. Paano ito posible? Mayroon kang mga paraan. Nagulat si Haobay, ang paraan ng pagtawag ni Yezuan ay mas mataas pa sa kanya ng isang antas, na isang bagay na hindi niya matanggap. Gayunpaman, kung tutuusin, isa siyang Heavenly God Realm Cultivator, paano magiging ganoon lang ang mga whole card? Okay, dahil gusto mong subukan ang pagpapatawag ng Battle Pet, kung gayon, ipapaalam sa iyo ng Diyos ngayon ang pundasyon ng aking 10,000 Beast God Sect. Lumabas kayo, aking mga alipors, at sirain ang mga kaaway sa harap mo. Sa sigaw ni Haobay, kung saan si Haobay ang sentro, patuloy na may liwanag na nagniningning, at ang malalakas na Divine Beast ay patuloy na lumilitaw. Ito ang mga natatanging War Beast ng 10,000 Beast Divine Sect Law Enforcement Team, at ang bilang ay umabot ng hanggang 1,000. Boom! Boom! Boom!
Ang God of War mount ni Yezuan ay direktang sinakal kasama ng thousand-headed war beast ni Haobay, at sa isang iglap, ang tunog ay parang kulog. Kamangmangan. Bahagyang kumulat ang mga sulok ng bibig ni Yezuan. Ang taong ito, mukhang napakasimple ba niya, at talagang iniisip niya na umaasa siya sa mga God of War mount na ito. Patayin. Umungol si Yezuan, at sa isang iglap, ang figure ay sumugod na kay Haobay. Ang espadang nakapatay ng Diyos sa kanyang kamay ay biglang itinaas sabay alis. Diyos Destroyer, haha, iyon lang ba ang lakas? Sa kaunting lakas, gusto mo akong talunin. Sa pamamagitan lamang ng isang kaway ng kanyang kamay, naitaboy ni Haobay ang biglaang pag-atake ni Yezuan. Kahit na direktang pinaalis si Yezuan, isang buong malaking agwat sa lupain, ngunit hindi ito nangangahulugan na maaari mo itong balewalain. Boy, suntukin mo ako. Biglang nawala ang anyo ni Haobay sa lugar, at nang muling lumitaw, nagpakita na siya sa harap ni Yezuan. Boom! Isang suntok lang, si Yezuan ay direktang napaalis. Kahit na, kung hindi dahil sa defensive skill ng Divine Sword, ang Divine Soul Shield ay direktang ilulunsad sa pinakakritikal na sandali, at maaaring napatay si Yezuan sa suntok na ito. Gayunpaman, kahit na ganoon, nasugatan pa rin si Yezuan, at karapat-dapat siyang maging isang powerhouse sa Heavenly God Realm. Ang depensa ng Divine Soul Shield ay makakalabas lamang ng may sapat na kapangyarihan kung si Yezuan ay may sapat na Divine Soul Fragment. Ngunit sa oras na ito, si Yezuan ay hindi nakakuha ng anumang mga fragment ng kaluluwa. Sa panahon ng paglilitis, si Yezuan ay nakapatay. Nang hindi mabilang na mga halimaw, ngunit ang mga hindi magbibigay ng mga fragment ng kaluluwa. Si Yezuan ay sinuntok at lumipad palabas, at ang kanyang figure ay sumabog pabalik ng 12-12 metro. Sina Haobay ay hindi nagpatuloy sa paghabol at pagpatay, pagkatapos ng lahat, sa kanyang mga mata, si Yezuan ay hindi isang problema. Sumimangot si Yezuan, masyadong malaki pa rin ang pagkakaiba ng lakas. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na si Yezuan ay walang pagkakataon. Swerte, oo, sa oras na ito, maaari lamang isugal ni Yezuan ang swerte ng kanyang pinagkakatiwalaan sa pagkakataong ito. Imposible ang espiritual na kontrol para sa taong ito na gumanap ng isang papel, na alam ni Yezuan. Ang Haobay ay hindi isang anim na armadong demonyong unggoy, bagamat isa rin itong makalangit na kaharian ng Diyos, ngunit sa katunayan, may mga pagkakaiba pa rin. May pagkakataon ng Godslayer na sumabog sa isang kritikal na hit, at sa kritikal na epekto ng hit, mayroon ding tiyak na pagkakataon na masira sa isang hit. Kung ito ay talagang isang ordinaryong labanan, magiging imposible para kay Yezuan na labanan si Haobay ng Heavenly God Realm. Sa makatuwid, ang lahat ng pag-asa ni Yezuan ay maaari lamang maipit sa explosive effect. Diyos Destroyer. Hindi gaanong makontrol ni Yezuan, at nagpalabas siya ng 32 sunod-sunod na pag-atake ng sabay-sabay. Siyempre, ito rin ang limitasyon ng bilang ng beses na makakagawa si Yezuan ng shot sa maikling panahon. Itong lansihin na naman. Sinabi na ng Diyos na walang silbi, sa lakas ng pag-atake mo, hindi mo talaga matutulungan ang Diyos. Walang pakialam si Haobay, ang mga pag-ataking iyon, kahit na dumating sila sa panig ni Haobay, ay nabura niya ng basta-basta, at hindi na napigilan ni Haobay. Oo, mukhang medyo nakakapansin ang atakeng ito. 32 pag-atake, syempre, ay nagpaputok din ng ilang 10 beses na kritikal na hit. Gayunpaman, 10 beses ang crit ay hindi isang banta sa lahat para sa Haobay, dahil 10 beses at isang beses ay hindi naiiba para sa Haobay. Kung tungkol sa dahilan, natural lang dahil napakababa ng kaharian ni Yezuan. Ang isang medium na Diyos na hamunin ang Heavenly God Realm ay isang imposibleng gawain mismo, kung hindi dahil sa intensyon ni Haobay na sadyang kulitin si Yezuan, kahit si Yezuan ay natalo na sana ngayon. Hindi pa ba sapat ang 32 pag-atake? Well, konti na lang. Kinagat ni Yezuan ang kanyang mga ngipin, hindi pinapansin ang pagkahapon ng kanyang katawan at ang paggamit ng banal na kapangyarihan, muli niyang inindayog ang Divine Sword Killer. It's still a God-destroying slash. Gumamit si Yezuan ng halos parang makina na mga galaw, patuloy na nagpapadala ng sunod-sunod na pag-atake. Nakakainip,
nakakainip talaga, bata, walang oras ang bathala para samahan ka rito, dahil hindi ka makakagawa ng paraan na karapat-dapat sa atensyon ng Diyos, kung gayon, maaari kang mamatay. Gumalaw si Haubay, at direktang sumugod kay Yezuan, sa pagkakataong ito, direkta niyang papatayin si Yezuan. This time, nagsimula na siyang pumatay.